ugnayan ng DSWD sa local government unit para sa pamatakali ng ayuda. So similar to what we did in the cash relief assistance, we coordinated with the local government for the identification of the outside and for yung additional manpower and of course security. Pero sabi ng DSWD ay umuulang pagsasagawa ng manual payout para sa kanila. Dapat yung sa city payout activities, it will be done through digital wallet. So on the first payout nila, after nila makuha yung kanilang upgrade assistance, there will be a separate desk for them to be enrolled in whatever electronic or financial service provider available in the respective local government. Anim na buwan din makakakuha ng 2,000 pisong ayuda ang mga manggagawang nasa 20,000 pesos pababa ng SSS monthly salary credit at kasama sa CBNS. SSS will send a notification to their members. Meron pala ang SSS so it's good to have this nilalabas na notification and mag-i-email din ang SSS doon sa qualified beneficiaries. Ang requirement kasi niya, dapat meron siyang special disbursement account with SSS. Yeah, so lahat ng kanilang upgrade assistance will go through that platform. Kaya kita sa katutok, 24 oras. Inaalam ngayon kung ano nga ba talaga nangyari sa babaeng namunod ng truck at napuruhan ng kalawang braso matapos ang alanganing pagbaba ng jeep sa Osmeña Highway sa Maynila. Nanawagan ng tulong ang mga kaanak ng biktima. Nakatutok si Jamie Bell. Sa viral video na ito, nakuha pasado alas 2 na madaling araw noong Webe ng lalaki ang pagpapahalagang na jeep. Kumarunod noon ang pampaperong jeep at ang tunay na highway sa Maynila. Sa isa pang video, makikita sa unahang bahagi ng jeep ang pinaalanganing pagbaba ng isang babae. Ilang saglit lang, nabundod siya ng paparating na truck at umailalim pa sa sakyan. Lubuan ng babae na nakahandusay sa kalsada. Kaliwang braso ang napuruhan sa kanya. Agad siyang dinala sa ospital. Ayon sa kaanak ng biktima, pauwi na doon ang babae. Nang pagkakon nila ng komosyon sa loob ng jeep. Nandun po kasi siya sa unahan ng so, ang alam ko siguro, buhatin siya. Nag-bayad po siya ng mga pagkakal. Asawa. At sinabi niya lang sa ate, bakit ako asawa na dalawang kamay ko at niladya ka na. Wala ko naman silang balak magsampa ng kaso, pero ayos silang maipagamot ang biktima hanggang sa pagkakito. Pero ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, kasama ang biktima sa grupong umahabol sa jeep. Dako maripas dahil sa takot matapos may mambato sa kanyang sasakyan kahit pa nakapula ang traffic light. Yung pagpong nila nung nasa gasaan, nandun po sila sa nahabol po yung sumabit po sila. Wala po yung tumulong sa kanila. Labing mag-ugnayan na sa pulisya ang truck driver na tumakas matapos mabundol ang biktima. Ayon sa Manila Police District, nagsakta ng sumuko ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury. James Santos, Katutok, 24 oras. Nagpapakarga na ng nagusay ng motorista para maunahan ang nakabang mega oil price hike sa market. Pero ngayon pa lang, may mga gasoline ang wala nang manong supply. Mula sa Quezon City, nakatutok lang. Darlene? Sige, 2 araw pa bago yung nakaambang malakihang taas presyo ng produktong petrolyo. Pero nagkakasila na dito sa ilang gasolinahan sa Quezon City tulad na lang sa Virgo. Sunod-sunod ang dating ng mga nagpapakargang motorista sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Sabi ng mga nakausap namin, inunahan na nila ang nakaambang big-time oil price hike sa Martes. Sila, ayon sa industry source, ay aabot sa 11 piso kada litro sa diesel at aabot sa 4 piso kada litro sa gasolina. Si Rizalino, hindi na muna gagamit ng sasakyan sa linggong ito. Malamang magko-commute na lang ako. Kahit na mahirap magsakay sa pag-uwi. Siyempre, gagawin ko na lang. Tatagayin ko na lang po. Tinigil na muna sa pamamasada ang jeepney driver na si Jimmy. Sabi niya, magiging 200 piso na lang kasi ang kikitain niya kada araw
rider na si Melandro, pipilitin pa rin maghanap buhay pero hahabaan ng oras ng pasada. Lakad na po ako sa gasolina kasi sobrang mahal na po. Bali yung kinikita, sa gasolina na pupunta. Pero ang gasolinhang ito sa North Fairview, wala na raw supply ng diesel na puntahan namin kanina. Siguro mahal po siguro yung presyo pa po. Bigay pa na supplier siguro. Kaya po hindi ko po nakapagkuha yung mayari po. Nagkakanta na ng tigil pasada ang transport group na Manibela para i-protesta ang muling pagsilit ng presyo ng petrolyo. Wala pong pakiyan itong oil price na ito sa ngayon dahil yung binibenta po nila ay itat pa nila. Paniniwala tayo na itat pa po nila yan. Grabe naman, 10 piso. Pagmamalabis na ito. Ang transport group na Atoda, nananawagan at pumahana ng pamahalaan ng apat na taon na nilang hinihingi na pisong dagdag sa pamasahe. Inirekomenda na yan ng LTFRB sa DOTR. Itinulong yan noong unang maramdaman ng krisis sa labis nitong Marso dahil sa gera sa Middle East. Pero, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos bilang konsiderasyon sa mga commuter. Nagkaroon naman po ng increase yung mga ating mga sa labor. Sana naman po pagbigyan na rin kami dahil awa naman po sana si nagalang-galang na presidente sa amin dahil unang-una talaga po kami ang tinatamaan ng lubusan itong pagtaas ng ating diesel. Parang namamalimos kami. Sakaling pagbigyan ng taas pasahe, hindi mo nang itigil sa pagpasada sa protesta. Malaki tayo na pag-sabi sa atin. Para sa Manibela, kulang ang pisong dagdag pasahe. Kasi nga, hindi pa kami na-recover doon sa walang March hanggang ngayon na process po namin. Kaya sana, pinapakinggan. Ang ilang commuter, umaaray. Siyempre po, sa mga computer, lalo na yung mga minimum wager po. Mahirap
fishing area, may mga fisher nila doon sa area that were able to witness the fire. O yung nakita ko po ng tineleskopyo ko, hindi pa po ano, pareho parang kulay white siya na barko na hindi masyadong maaninag na, hindi na maaninag kung cargos ba o carrier, basta umakapal yung usok po kasi niya na umaapoy. Ayon sa PCG, nilipat sa responding PCG team ang 4 na tauhan ng yate at kinumpirmang ligtas at walang inireport na nasugatan. Apat sila and all are in physical condition naman, but of course nadaan pa sa mas masusing medical evaluation na. Sa inisyal na investigasyon ng PCG, umalis ang MY Jason mula sa Subic Yacht Club alas 10 ng umaga noong July 17 patungong Consolacion, Cebu. Sabi ng kapitan ng yate, nagsimula ang sunog mula sa engine compartment. Ayon pa kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayaya, dapat na kontrol na ang sunog. Nahatake nila ang yate patungong sa ligtas na daunan. Nag-abiso na rin ang PCG sa mga sasakyang pandagat na umiwas muna sa lugar kung nasaan ang natutok na yate. Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Nangangamba ang mga TNBS riders sa kanilang kaligtasan sa pagtangkat ng mga booking ng mga pasahero kasunod po ng ilang insidente ng panguhulak at pagpatay sa kapwa nilang motorcycle taxi rider. Ang tungkol po ng LTFRB. Sa pagtutok, DJ Gomez. Sa viral video na ito, nakuha ng isang pasahero madaling araw noong Wednesday, July 15. May nakagulat na, "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po ako sanang saktan." Sabi ng uploader, hindi kailangan maglagay ng mensahe gaya nito ang inuman para makaulit ng listabi at lalong hindi rin anya dapat natatakot ang inuman na pumalit para lang magtrabaho at mag-isip kung makababalik pa sila ng buhay sa kanilang pamilya. Ang motorista namang ito ay napigilang mayuha na nabilang nagasulat din mensahe sa helmet ng isang rider na nakita niya sa gitna ng traffic. Bakit kailangan na maglagay ng post para lang makauwi sa family nila natin? Pumalit ang post ng video sa social media. Ang video na manood din ng motorcycle taxi rider na si Fernando na 7 taon lang na mamasada. Didiskarte na lang para iwas hold up. Mabawasan po yung biyahe sa gabi. Once sa araw na lang para iwas sa hold up. May safety yung mga hold up. Namimili ng magagandang motor. Sa akin, medyo magalanganin dito kasi manual. Katulad ni Fernando, ang ilang rider na nakikiusap ngayon sa mga tao, pasahero man o hindi, na huwag sana silang gawa ng masama dahil naghahanap buhay lang naman sila. Dapat po may booking po sana mapapuntang Calaupan po nasa 500 plus po sana yun. Mula pinisip ko, hindi ko na po kinuha na baka pagdating ko, hindi may umabang na rin po sa akin po. Kawawa naman po pamilya ko. Ito ang cellphone ko, hindi ko na nga pinapalitan kasi puro basag na to. Para pag naulap naman po ako, hindi na ako manghihinayang. Bibigay ko na lang sa kanila laptop para wag lang ako patayin. Marami na kaming iniilagan na mga lugar ngayon kung saan po yung mga talagang delikado na lugar, hindi na po namin pinipikabyo kahit nabawal po namin mag-cancel. Doon na lang po kami sa medyo mga safe na lugar naman. Sana yung mga magiging pasahero namin, sana naman po inalang-alang nila rin yung buhay namin. Kasi naghahanap buhay lang po kami ng bata. Sabi nila ang ESRB Chairman Victor Mendoza, ipapatawag nila ang mga motorcycle taxi riders at ilang stakeholders para sa isang public consultation susunod na linggo para pag-usapan ang pwedeng gawing hakbang para mabuksan ang buhay ang mga rider sa kanilang pamamasada. One of the suggestions, know your passenger, no? Hindi natin mag-release ng muna yung pangalan ng pasahero bago sila makapag-book sa bago. Yan po ang pinag-aaralan namin po hindi na tayo mapapantayin natin na hindi naman umalan po yung pangalan at saka specific detail tungkol sa pasahero. DJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Kaya po sa mga robbery sling incidents ng mga TNBS riders sa Caloocan at Cavite, nakikipag-ugnayan ng TNP sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at sa mga ride-hailing company para palakasin din ang seguridad ng mga rider pa sa mga pasahero. We will be actively participating sa discussions po together with all relevant companies and agencies
ang hinahabol po ng yung Philippine National Police ay preventive measures at proactive measures. Sana naman po makita rin natin yung pagpapakalat natin ng kapulisan at yung walang humpay na follow-up ay naglilid naman po sa pag-solve ng mga krimen na ito. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa second quarter ng 2026 base sa survey ng Social Weather Station. Sa survey na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 2026, bumaba sa 34% ng mga Pilipino nagsabing meron silang much trust sa Pangulo mula yan sa 35% noong Marso. 45% naman ang nagsabing meron silang little trust sa Pangulo habang 19% ang undecided. Napanatili ni Vice President Sara Duterte ang kanyang trust rating ngayong second quarter na 57%. 27% na nagsabing may little trust sila sa Vice, habang 15% ang undecided. Inobisyon ng Strat-based group ang survey na ang resulta ay nilabas isang linggo bago ikalibang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Meron itong 1,200 respondents at error margin na plus minus 3%. Huwag malagpasin. Mga bahay sa Calamba, Laguna, inanod. GMA Prime drama na Born to Shine, nakisaya sa fans. At ang inspirasyon at motivation ng mga babaeng bida at master cutter. Tutok lang. 24 oras media. Super Radio DZWB, Balitang Totoo. DZWB, number 1 sa Mega Manila. The Miss Playtown Universe 2026 is Alexandra Cristaulino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Mia Villan Padorsi. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Creamsville petition to win promo. Buy 250 pesos worth of participating Creamsville products and participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scan. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DUHSTACCHUHSRR promo permit number 0357 series of 2026. Join the Crimson Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. Huwag tayong miskin. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakas ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, tayo'y malayo sa sakit. Wala pa rin tatalo. GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hulyo. Ayon sa ACB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy ka namin maglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZWB at Barangay MX 97.1. GMA Radio forever number 1. Sa ikawanong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZWB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mga... Ingat, God bless. Nagdulot ng mga pagguho ng lupa o landslide ang malakas na pag-ulan kanina hapon sa Calamba, Laguna. May mga bahay na inano din kasama ang mga residente nito. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ilan ang mga residenteng inanod. Patuloy pa rin ang Yes, pag-responde at okay. verification ng mga otoridad sa insidente. Wala pong
low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, pero dalawang weather systems ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. 1, 2. Ayon sa pag-asa, Saan Southwest mo Monsoon ko lang? sa habagat ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ngayong araw sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ngayon din po sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Farm, Lanao del Norte, ilang bahagi ng Calabarzon, Batanes, Babuyan Islands at Metro Manila. Localized thunderstorms naman ang nararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas na umaga sa coastal areas ng Zambales, Benguet at Ilocos Norte. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan sa Visayas habang may chance ng light to intense rain sa Mindanao buong maghapon. Posible ring ulanin ang Metro Manila. Tumaas na ang presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan bunsod ng epekto ng tag-ulan. Sa Marikina Public Market, mas mahal na ang ilang gulay kaysa sa pantay presyo ng Department of Agriculture o DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila kahapon. Ang Pechay Bagyo halimbawa hanggang mahigit 30 piso ang taas presyo kumpara kahapon. Abot naman sa halos doble tinaas sa green bell pepper na nasa 300 hanggang 400 pesos ngayon. Nasa 250 hanggang 300 pesos naman ang red bell pepper. Ang iba pang gulay katulad ng talong, ang palaya, pulang sibuyas at carrots ay tumaas din ng 7 piso hanggang 13 piso ang presyo. Pangamba ng mga nagtitinda ng gulay, baka lalo pang tumumal ang kanilang benta dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis. Susubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng DA. Itinanggi ng Chinese Foreign Ministry na gobyerno nila ang gumawa ng AI-generated video kung saan tila ikinumpara sa unggoy ang mga Pilipino. Usok pa ito ng video na ipinost ng state newspaper na China Daily kung saan nakasuot ng barong at salakot ang isang unggoy. Hindi na nagbigay ng iba pang komento tungkol dito si Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian. Pero girit niya ang matagal na anyang paniniwala ng China na illegal at walang visa ang 2016 arbitral victory ng Pilipinas. Hindi naman naniniwala si Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi ang Chinese government ang nasa likod ng AI-generated video. It's a state-sponsored video. So, mahirap paniwalaan yun. State-sponsored China video at walang lumalabas sa China na hindi na walang mainput sa gobyerno nila. Sa amin na nasa defense department, ibas na namin paniwalaan. Kinundi na naman ni Senadora Risa Ontiveros ang anyay racist propaganda ng China. Nanawagan din siya sa Malacanang na ipatawag ang Chinese ambassador para maipabor ang ating galit sa anyay delikadong propaganda ng China. Ay, ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.